May gusto po kayong inumin, Sir Adrian? Talong ng katulong na maibigay na sa kanila ang dala nito. I'm good, thanks. Tanging sagot ng binata. Akala niya aalis na ito pero umupo pa ito sa upuan na nasa harap nila. Naiilang siya dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Napalagok tuloy siya ng juice na hawak. What time did you arrive? Tanong pa nito. Halos mga lahati ang laman ng baso matapos niyang uminom. Ngayon lang din. Kumain ka na? Dugtong pa nito. Napatingin agad siya kay Mrs. De Luca kasi baka kung anong isipin nito sa kanila ni Adrian. Nakalimutan yata ng binata na nasa harap sila ng lola nito. Parang walang anumang iniinom din ng matanda ang binigay na juice dito. Tapos na po, tanging sagot niya kay Adrian. Mauna na ako sa loob. I will leave you two here. Kailangan ko na uling magpahinga. Oh, how I hate being weak. Reklamo pa ni Mrs. De Luca na tumayo na. Maagap na tumayo si Adrian para tulungan to pero pinigilan ito ng lola nito. Si Lucia na ang bahala sa akin. Don't worry about me. Enjoy the garden and the sun at hayaan ninyo na ang matandang maging killjoy. Natatawa pang sabi nito. Nagpaalam na ulit ito sa kanya bago tumalikod habang inaalalayan ang katulong. Biglay naiilang si Clara nang silang dalawa na lang ni Adrian ang naiwan. Lalo't matiim na naman siyang tinititigan ng binata. Nagulat pa siya nang tumayo ito at lumipat sa duyan sa tabi niya na inuupuan ng lola nito kanina. So, sino yung lalaking narinig ko sa phone kagabi? Napatingin tuloy siya sa binata sa tanong na iyon. Pinsan ng kaibigan ko. Gwapo? Ha? Gwapo ba? Balik tanong nito na uminom pa ng tubig mula sa boteng hawak nito. Hindi ba rin to inaalis ang tingin sa kanya habang umiinom? May itsura naman. Tumango-tango ito na ibaba ng bote sa tabi. So, mas gwapo pa rin ako? Kumpirmasyon nito sa sarili. Bigla siyang natawa. Bakit ka naman nakikipagkompetensya? Siyempre, mas gwapo ka naman nga talaga. Bigla niyang natutop ang bibig nang ma-realize ang pinagsasabi. Ito naman ang tumawa. Talaga? Bakit parang babawiin mo pa? Tumindig ang balahibo ko sa batok nang ibinulong pa nito ang tanong na yon sa kanya. Tinanggal ni Adrian ang kamay sa bibig niya, tinawakan ang mukha niya para may harap dito ng tuluyan. Umuwi pa naman ako na maaga kahapon dahil namiss kita. Paanas na sabi nito sa mga labi niya nakatingin. Talaga lang? Kung hindi niya lang ito nakitang kasama ni Anika, baka tumodo nga ang kilig niya sa narinig. Bakit di ka sa akin nagpaalam na hindi ka uuwi? Kasi kay Giancarlo na ako nagpaalam. Parang nahihipnotismo naman siya nang tumingin na ito ulit sa mga mata niya. Bakit kay Giancarlo? Patay na patay ka pa rin ba sa kapatid kong yon? May nahihimigan ba siyang inis sa tono nito? Nakipagtitigan siya rito para mabasa kung anong sinasabi ng mga ito. Forget about our Giancarlo lesson. I'll teach you another one. Which is? Kusang bumaba na rin sa mga labi ni Adrian ang mga tingin niya. Get crazy with Adrian lesson. Pagkasabi nun, unti-unti na nitong inilapit ang mukha sa kanya. Kumilos din siya para magsalubong agad ang mga labi nila. Banayad na hinagkan siya ng binata. Hindi na nila naisip na maaring may makakakita sa kanila habang palalim ng palalim ang hagkan nilang dalawa. Otomatikong naghiwalay ang mga labi nila nang marinig nila ang boses ni Giancarlo sa hindi kalayuan. Nakangiting dinampian pa niya ng mabilis na hagkan ni Adrian, tsaka pinahiran ng isang kamay nito ang mga labi niya. Kiming ngumiti na rin siya sa binata. Pakiramdam niya'y parang nagkasundo sila sa isang bagay, kahit wala namang kumpirmasyon galing sa kanila. Yan na kayang tinatawag na MU? Sa kabilang banda, agad na kinausap niya ang lola niya ng araw din iyon. Wala naman daw tong sinabi kay Mrs. De Luca na kung ano pa man kahit panay ang tanong ng babae, kung dapat pa siyang ipakasal nito sa isa sa mga apo nito. Pinakiusapan niya ang lola niya na huwag nang babanggitin ang pagiging lucky charm niya sa buhay ng mga De Luca. Nagigilty rin kasi siya at ayaw niyang madamay pati ang kanyang lola. As usual, dahil linggo nun, kailangan niya uling samahan si Adrian sa pakikipag-date nito sa isa sa mga nagkiklaim bilang si Mysterious Woman. Sising-sisi talaga siya kung bakit pa niya naimungkahi yon dahil inaamin niya. Nagsiselos na siya kapag may mga babaeng umaaligid sa binata. Alam niya wala pa silang opisyal na usapan tungkol sa relasyon nila, pero malaki ang pag-asa sa puso niya. Katatapos lang niyang naligo at naghahanda na siya para sa date ni Adrian. Siya kasi ulit ang photographer. Kinuha niyang pink rubber shoes na suot ng gabi ng party. Yun kasi ang magpapatunay na siya si Mysterious Woman. Inilabas din niya ang maskarang ginamit nung gabing yon. Gustong-gusto niya nang sabihin sa binata na siya ang hinahanap nito para matigil ng pakikipag-date nito sa kung sino-sinong babae para sa special edition na magazine. Malungkot na nilagay niya sa ibabaw ng drawer ang mask.
Ang rubber shoes naman inilagay niya na lamang din muna sa ilalim ng mesa. Kinuha niya na ang isusuot niya sa gabing iyon. Imbes na slacks at blouse na ang isusuot, naisipan niyang isuot ang isa pang damit na binili nito para sa kanya. Kulay black iyon na long sleeves. Malambot ang tela ng damit kaya hinuhubog noon ang katawan niya. Kahit naiilang siya dahil hanggang tuhod lang ang haba ng damit, ay isinuot niya pa rin. Hindi rin siya nagsuot pa ng blazer. Nilugay niya lang ulit ang kulot na buhok at naisipang mag-contact lens na lamang. Nahirapan siya habang nilalagay sa mga mata ang contact lenses dahil hindi nga siya sanay magsuot ng ganon. Maluha-luha pa siya habang kumukurap-kurap nang mailagay na ang pares. Magtataka tiyak si Adrian kapag nakita siya dahil parang sila magde-date dito sa ayos niyang iyon. Pormang-porma talaga si Clara, gayong tagakuha lang naman siya ng pictures sa mga ito. Naglakas loob na rin siya na magsuot ng high-heeled shoes. Pinili niya yung di gaanong mataas ang takong. Mabuti na lang hindi naglalagay si Giancarlo sa bahay kapag linggo. Ang alam niya, umuwi ito sa sarili nitong bahay. Si Mrs. De Luca naman nalaman niyang sinundo ng isa sa mga kamag-anak nito para daw makipagliwalaw din ng konti. Napatingin siya sa relo at nakitang pasado alas 7 na ng gabi. 7:30 kasi sila aalis ni Adrian para sunduin ang date nito. Kinuha niya ang maliit na bag saka lumabas ng kwarto. Napatingin siya sa kwarto ni Adrian. Parang wala naman doon ang binata, kaya bumaba na rin siya. Binabati siya ng mga kasambahay na nakakasalubong niya at pinupuri ang ayos na nangingitian niya naman. Kabado siya na hindi niya mawari habang palabas ng bahay. Sinabi kasi ng isa sa mga turong na nasa labas na si Adrian at pinapatawag na siya. Natigilan pa siya na makita si Adrian na busy sa pag-check ng gulong ng kotse kaya tinakuyuko ito at di siya napansin. Naka-white polo ito na itinupi ang manggas hanggang siko at naka-black pants. Maayos din ang pagkakasuklay ng buhok ng binata na parang pinaghahandaan din ang date dito. Bakit? Sino bang kadate nito at parang espesyal naman? Parang gusto niyang umingos. Hindi niya rin kasi alam ang pangalan ng mga ide-date nito dahil sa mga nakatoka mag-follow up at mag-schedule ng mga iyon. Gusto niya sanang umatras at magbihis na lang dahil ngayon lang siya parang tinablan ng hiya dahil sa suot. At saka naman umangat at napabaling ang tingin ni Adrian sa kinatatayuan niya. Natigilan din ang binata habang mataman siyang pinagmamasdan. Shete, sino ba naman kasi ang may sabi na magsuot ka ng ganito, Clara? Gusto niyang batukan ng sarili. Napakurap-kurap pa si Adrian nang lapitan siya. Nagsimula namang uminit na ang pisngi niya. Wow, I'm speechless. Yun lang ang sinabi ni Adrian habang hindi inalis sa mga mata sa kanya. Tinitigan niya naman ang mukha nito para siguraduhin hindi ito nang aasar. Wala naman siyang nakikitang panunodyo sa reaksyon nito. Sa katunayan kung makatitig nga ito'y para siyang magandang-maganda sa paningin nito. Napaisip tuloy siya. Tumalab kayong palpak na gayumang nagawa niya dati. Ang huling naalala niya ay yung brief nitong nasunog niya at hindi ka Giancarlo. Hala, what if nagayuman na nga niyang totohanan si Adrian? Bigla siyang nalungkot sa naisip. Ibig ba sabihin nun, dinaya ng gayumang feelings ng binata, kaya siya pinatulan nito? I wish ako ang tumatakbo dyan sa utak mo habang nakatulala ka. Nagulat siya nang maramdaman ang mabining hininga ni Adrian sa tenga niya. Hindi niya namalayan na kalapit na pala ito sa kanya. Saka lang siya parang nahimasmasan. You look great tonight, anito. Kinuha nito ang kamay niya, tinawakan habang tinititigan siya sa mga mata. Para naman siyang nahihipnotismong napatitig din dito. Ako yatang ginagayuma mo eh. Mahinang sabi niya na parang wala sa sarili. You were saying? Inilapit pa ni Adrian ang tenga sa bibig niya nang hindi dito narinig ng mabuti ang sinabi niya. Ay, sabi ko, salamat. Palusot niya. Ngumiti naman to at saka siya dinala na sa harap ng kotse. Nagtaka pa siya nang buksan nito ang pinto sa harap. Sa likod ako dapat eh, kasi dyan uupo ang date mo. Sabi niya dahil alam niyang susunduin ulit nila ito. It's okay. Diretso na kasi tayo sa restaurant. Walang nagawa si Clara kundi sumakay na rin at umupo doon. Naisip niya baka pinauna na doon ang babae. Hindi man nagsasalita si Adrian habang nagmamaneho. Panay naman ang lingon nito sa kanya para lang ngitian siya. Nawala na rin pa unti-unti ang pagkailang niya. Ibang restaurant na naman ang pinuntahan nila. Napalingon pa siya sa likod para hanapin ang kamera pero wala siyang nakita. May kamera na sa loob. Tanging sagot ni Adrian nang tanongin niya. Walang sumalubong na waiter sa kanila. Sila pa nga nagbukas ang pinto ng restaurant na iyon. Wala siya nakitang pictures niya bilang si mysterious woman sa loob. Higit sa lahat wala siya nakitang kadate nito na naghihintay. Hindi pa yata dumarating ang date mo. May isang mesa na may nakahanda ng pagkain. Di mang ilaw at may kandila siyang nakikita sa lamesa.
Uupo na sana siya sa katabing mesa. Nakahawakan ni Adrian ng kamay niya at iginiya siya sa mesa para dito. Sinindihan ni Adrian ng kandila nang makaupo na sila. Maya-maya'y pumailan lang isang romantic na tugtog. I hope you like all this food. Nakangiting sabi nito. Ha? Imbes sagutin siya, kumuha si Adrian ng pagkain at inilagay sa plato niya. Wala pa naman dito ang date mo ah. Nagtatakang sabi ni Clara. She is already here. Now, let's eat. Nagpalingalinga tuloy siya para hanapin ang kadate nito. Bigla, ginagapit tong isang kamay niya kaya't napatingin ulit siya sa binata. You are my date, and I want you to enjoy this night. Seryosong sabi ni Adrian saka dinala sa bibig nito ang kamay niya. Muntik pa siyang mapapitlag sa malakuryenteng dampi na mga labi nito sa kamay niya. Hindi na siya nagtanong pa kung nasa ng date sana nito. Ayaw niyang sirain ang magical moment nilang iyon. Inaasikaso siya ng binata habang kumakain sila. Minsan nga pinunasan pa nito ang gilid ng bibig niya na nakapangiti sa kanya sa pagkain. OMG, magtatapat na kaya ito ng pag-ibig sa kanya? Magiging opisyal na kaya ang relasyon nila sa gabing iyon? Panay ang tanong ni Adrian tungkol sa kanya. May mga bagay na hindi nito ay tinatanong dati. Inalam nito kung taga-saan siya talaga at kung buhay pa ba ang magulang niya at kung may mga kapatid pa ba siya. Pakiramdam niya tuloy interesado tong malaman ng mga bagay-bagay sa kanya dahil nga may plano pa itong palalimin ang relasyon nila. Sinasagot na naman ng mga katanungan nito. Sinabi niyang sa lola siya lumaki katulad ng mga ito. Naging mas interesado pa si Adrian nang tanungin siya tungkol sa lola niya. Nagkwento naman siya rito pero lang sa parte na ang lola niya ang manghuhula na pinagkukonsultahan ng lola ng mga ito. Kanina pa sila tapos kumain pero nanatili sila doon. Halos isang oras na yata silang nakaupo lang ni Adrian at kontentong nag-uusap. Bigla natigilan sila pareho nang tumugtog ang isa sa mga kanta ng banda nito dati. Nakangiting bumaling si Adrian sa kanya at tinawakan siya sa kamay. Let's dance! Walang atubili nang umiti siya at tumayo na rin para patuyuin siya nito. Tanging sila lang ang nasa loob at walang staff or waiters na nag-aasikaso sa kanila. Nasa gitna na sila nang hapitin ng binata ang bewang niya. Kusa nang umakyat ang mga kamay niya sa balikat nito habang sumasabay sa kilos ng binata. Habang tinutugtog ang kanta, sinasabayan din ito ng kantang iyon na nakatingin sa mga mata niya. I don't know what you're doing to me. Your sweet smile is what I'd like to see. Be with me, girl. Be my darling, baby. I wish you will be forever mine. I know right from the start that you are the love of my life. Malulunod na sana sa galak ang puso niya pero naalala niyang kanta palang iyon na ginawa ni Adrian para kay Hana. Paano nga pala si Hana? Hindi ba kanta mo to kay Hana? Lakas loob bang tanong niya na siyang nagpaalis ng ngiti sa mga labi ni Adrian. Hindi niya naman inaalis ang tingin sa reaksyon ng mukha nito. Gusto niyang malaman ng isang bagay. Ibinaling ni Adrian ang mga mata sa ibang direksyon. Let's not talk about her. Tonight is our night. Yon lang ang tanging isinagot nito. Mahal mo pa rin ba siya? Gusto niya talagang maniguro. Ibinalik ni Adrian ang tingin sa mukha niya nang hindi gumingiti. I don't know. Biglay parang gusto niyang bumitiw sa pagkakahawak dito. But I know that I'm well happy when you are around. Dugtong nito kaagad. Napalanok si Clara at siya naman ang umiiwas ang tingin sa binata. Ayaw niyang makita nito ang sakit sa mga mata niya. At least, hindi ka pinaaasa ng todo. Tsaka, happy daw siya sa'yo, Clara. Pwede nang panimula iyon. Gayumahin mo. Hinawakan ni Adrian ang mukha niya para mapatingin sa ulit dito. Ikaw ba? Si Giancarlo pa rin ang gusto mo? Gusto niyang sagutin agad iyon lalo't alam na niya sa sarili niya kung sino talaga ang laman ng puso niya. Ngayon, pero nag-aalangan siya dahil sa inamin nito. Hindi pa rin to nakaka-move on ng tuluyan kay Hana. Ang masaklap ay baka mahal pa nga rin nito ang babae. Panakip butas lang ba siya gaya ng iba pang mga babaeng nag-uugnay dito? At saka paano nito nakuwang itanong kung si Giancarlo pa rin ang gusto niya kung ipinaubaya niya ng sarili dito ng hindi lamang isang beses. Claire? Inihintay nito ang sagot niya. Gusto niyang umiyak kaya't bago pa bumagsak ang mga luha sa mata niya ay bumitiw na siya rito at saka umiwas ulit ng tingin. Umuwi na tayo. Masakit kasi sa paa ang sapatos sa suot ko. Kunwari ay tumawa pa siya ng bahagya habang tinitingnan ng paa. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Adrian at nauna na siyang lumabas ng restaurant. Mabilis pinahid niyang isang buti ng luha na pumatak sa pisngi. Sa harap pa rin siya umupo para wag na itong magtaka masyado. Nakita nga niya sumunod na ito agad. Nanatiling nasa labas ng bintana siya nakatingin kahit hanggang sa paandarin na nito ang sasakyan.
Tinanggal niya ang suot na sapatos nang malapit na sila. Pagkahinto na sasakyan ni Adrian. Bumaling siya rito para magpasalamat. Salamat sa dinner. Pagkasabi na mabilis binuksan niya ang pinto ng kotse at saka bumaba. Patakbong pumasok siya sa loob at inakit ang hagdanan, habang bitbit ang sapatos. Dinig pa niya nang tawagin siya ni Adrian pero hindi na niya ito nilingon. Nahulog pa sa sahig ang sapatos sa pagmamadaling niyang mabuksan ang pinto ng kwarto. Nanginginig kasi ang mga kamay niya habang isinusuksok ang susi. Nang sa wakas mabuksan na niya ay agad niyang pinulot ang sapatos at pumasok. Isasara na sana niya ang pinto nang humarang ang katawan ni Adrian. Bago pa siya makapag-react, pumasok na ng tuluyan ang binata at ito na ang kusang nag-lock ng pinto ng kwarto niya. Nang humarap to ulit sa kanya, ay mataman lang itong nakatitig sa kanya na parang hirap din ang kalooban. Let me make it up to you, Claire. Hindi niya naitanong kung anong ibig nitong sabihin dahil mabilis na tong nakalapit sa kanya at tinapit siya sa bewang. Nabitawan na niyang bitbit na sapatos nang hagkan na siya nito sa labi. Hindi na siya nagpakipot pa at agad na nilabanan niya rin ang mainit na mga labi nito. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang ginagawa nila ni Adrian. Gusto niyang sumigaw ng malakas pero pinigilan niya dahil baka makarinig sa kanya sa labas. Malaking eskandalo tiyak iyon. Bigla siyang kinarga ni Kyle at nilala sa kama. Nagsimula nang magtanggal ng suot ang binata at napatingin siya sa bandang baba nito. Dax? Wala sa loob na sambit niya nang di maalis-alis ang tingin sa bandang baba ng binata. What? Napakunot noong tanong ni Adrian na nakangiti na at tuluyan ng sumamba sa kama. Tumingala pa siya sa binata at nakita niya na kayoko si Adrian sa kanya. Binalik niya ulit ang tingin sa bagay na iyon sa harapan niya. Maya-maya, sinimulan na ni Adrian ang pagdala sa kanya sa kaligayahan. Hindi niya mawari kung saan ibabaling ang mukha dahil sa ligayang nararamdaman. Walang segundong sinayang ang binata para sa pagkuha sa kanya. Maya-maya pa'y sabay na nga nilang naabot ang sukdulan. Napayakap siya sa binata habang hinihingal. Pawisan silang pareho pagkatapos. Nauubusan sila ng lakas na kumilos man lamang. Ipinikit ni Clara ang mga mata sa sobrang pagod hanggang sa hindi niya namalay na nakatulog na siya. Sa kabilang banda, naalimpungatan siya na makarinig ng kaluskos. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga mata. Nakita niya si Adrian na nakatayo sa harap ng dresser niya at nakatalikod sa kanya. Nakabalabal ng towel sa ibabang bahagi ng katawan nito at wala pa ring suot na pang itaas. Parang katatapos lang itong maligo dahil basa pa ang buhok nito. Napatingin siya sa oras. Mag-aalauna na pala na madaling araw. Hindi niya alam kung anong tinitingnan ni Adrian dahil hindi na ito gumagalaw sa kinatatayuan. Napapangiting bumangon na rin siya. Binalaban niya ang kumot na walang saplot na katawan siya, tsaka tumayo para lapitan to. Naramdaman yata ni Adrian ang pagkilos niya, kaya humarap ito sa kanya. Siya naman ang natigilan sa paglapit dito dahil hawak itong masquerade mask at ang isa sa pares ng pink rubber shoes. Hindi niya pala ito naitago kanina. It was you? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Hindi siya makapagsalita para kumpirmahin or itanggi iyon. Nakatitig lang din siya sa hawak ng dalawang kamay nito. Bistado na siya nito bilang si Mysterious Woman. Lumapit ito sa kanya habang nasa kamay pa rin ang mga bagay na nagpapatunay na siya nga si Mysterious Woman. Sinilubong niya ang tingin ni Adrian at kahit pa wala siyang inamin, mababasa na sa klase ng tingin niya ang sagot. Why didn't you tell me? Hindi ko alam. Siguro natatakot ako na itamang ilusyon mo na isang magandang babae si Mysterious Woman. Kinumpirma na ng sagot niya ang tanong nito kanina. And that confession was supposed to be for Giancarlo. Mapaklang napatawa pa ang binata nang ma-realize iyon. Hindi ulit siya nakaimik dahil totoo naman yon. Noong gabing umamin siya, aminado siyang kay Giancarlo pa siya hibang na hibang noon. Iba naman ang nararamdaman niya kay Adrian ngayon. Hindi ito isang kahibangan lamang, mas malalim at hindi isang matinding obsession gaya ng nararamdaman niya kay Giancarlo dati. Gusto niya sanang sabihin yun kay Adrian pero hindi niya alam kung papaano. Wow! Pinagtatawanan mo siguro ko ng mga panahong atat na atat akong makilala si Mysterious Woman. Thinking na sa akin nga siya may gusto. Adrian, dati yon. Hindi ko naman siguro pa ulit-ulit isusukong sarili sa'yo kung si Giancarlo pa rin ang gusto ko. Hindi pa niya maamin na mahal niya na ito. Lalo't hindi pa sigurado ang binata sa nararamdaman nito sa kanya. May posibilidad pa kasi na si Hana pa rin ang mahal nito at sumingit lamang siya. Are you saying that you are into him already? Parang kumikistap pa ang mga mata nito nang itanong iyon.
Ngumiti siya bahagya bilang sagot saka kinuha ang masquerade mask sa kamay nito. Isinuot niya yun at hinawakan ang mukha ni Adrian. Hindi na ako patay na patay sa kakambal mo. Seryosong sabi niya na tinitigan pa ito. Binitawan ni Adrian ang bitbit na rubber shoes para hawakan din ang mukha niya. Kanino ka ba patay na patay ngayon? Inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Bumaba na rin ang tingin niya sa nanunuksong mga labi nito. Siyempre alam mo nang sagot doon. Gusto kong marinig. Paanas na ang pagkakasabi ng binata. Patay na patay ako sa iyo, Adrian De Luca. Bilang si Claire o si Mysterious Woman. Pareho. Lumapat agad ang mga labi nito sa kanya. Ipinikit ang mga mata habang tinatanggap ang masuyong hagkan nito. Hindi yan nagmamadali. Sa katunayan, dahan-dahan ang ginawa nitong pagsakop sa kanya. Nagkasya silang pareho sa mabining hanggan nilang iyon at hindi niya alam kung gaano katagal. Nang bitawan ni Adrian ang bibig niya, tinanggal nito ang maskara niya. At sino bang may sabi na isang ilusyon ko lamang isiping maganda si Mysterious Woman? Siya naman ang para nangingislap ang mga mata sa narinig. Sinasabi ba nitong maganda siya? You are beautiful, Claire, inside and out. And that's what I like about you. Parang narinig nitong tanong sa isipan niya. Lumuwang ang ngiti ni Clara. Sapat na sa kanya kung ano man ang pwedeng maibigay ni Adrian sa ngayon. Hindi pa man ito makumpirma ang damdamin ay willing naman siyang maghintay. Positibo siyang hindi magtatagal mapapasa kanya na ng buo ang puso nito, lalo na nga't nasa malayo na si Hannah. Nang lumabas si Adrian ng kwarto niya ay masayang bumalik na siya sa kama at di na nagbihis pa. Nanatiling nakabalot sa kanyang kumot at nakangiting natulog uli. Sa kabilang banda, hindi niya makakasabay sa pag-uwi si Adrian ng hapon na iyon dahil may meeting ito after lunch at di pa nakakabalik ng opisina. Imbes na dumiretso ng uwi, nagtungo siya sa isang restaurant. Makikipagkita raw sa kanya si Miss Diana Madrigal. Nakatanggap siya ng tawag dito mismo kaninang umaga. Gusto nitong makipagkita dahil kakausapin daw siya ng personal. Sa tingin niya, aalokin na naman siya ng trabaho sa kumpanya nito. Hindi niya alam kung bakit interesado tong kunin ang serbisyo niya gayong mas maraming ang magagaling talaga at mas qualified kaysa sa kanya. Ano kayang habol nito? Ipapasundo sana siya nito sa driver ng babae pero tumanggi siya at sinabing siya na lang ang pupunta sa tagpuan nila. Pagpasok pa lamang niya sa restaurant, agad nang sinalubong siya ng waiter. Itinuro nito ang mesang kinauupuan ni Miss Diana Madrigal. Nasa isang mamahaling restaurant sila at pasado 5:00 pa lamang iyon ng hapon kaya wala pang masyadong kumakain. Agad tong tumayo na makita siya. Hi po, Miss Diana. Bati niya rito na inabot pang kamay sa babae. Imbes abutin iyon, nagulat siya nang hawakan ito mga balikat niya at tinagkan siya sa magkabilang pisngi. Beso-beso ba yon? Kulang na lang yakapin siya na mahigpit nito na parang kakilala talaga siya nito na matagal nitong hindi nakita. Hanggang kailan itatago ni Clara ang pag-ibig niya kay Adrian? May magbabago ba sa pagtitingin na nilagay yung alam na ng binata na siya si Mysterious Woman? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.